Hulikam ang matuling takbo ng isang truck hanggang sa pagtagilid nito at pagtilapon ng dalang container van sa Quezon City. Hindi bababa sa 3 ang patay. Paliwanag ng truck driver, humina ang preno ng truck kaya nawalan siya ng kontrol. May unang balita live si James Agustin. James! Igan, bakas pa yung pinsala na naidulot sa isang waiting shed maging dun sa poste ng ilaw. Noong nangyaring aksidente dito po yan sa Batasan San Mateo Road sa Quezon City kagabi. Inararo ng isang 18-wheeler ang 5 sasakyan. 3 pong permadong patay habang 7 ang sugatan. Kuha ang dashcam video na ito sa Batasan San Mateo Road sa Quezon City pasado alas 11:30 kagabi. Sa palusong na bahagi ng kalsada, makikita ang pagsulpot ng isang truck na mabilis ang takbo. Bigla na lang tumagilid ang container van nito at tumilapon. Nabasag ang windshield ng 18-wheeler. 5 sasakyan ang inararo nito. Isang kotse, isang AUV at 3 motorsiklo. Natumba rin ang poste ng ilaw sa Center Island at bumagsak ang bubong ng isang waiting shed. Sa lakas po ng pagkakabanggay, kumalas itong container van na ito mula dun sa truck at nagdire-diretso yung tractor head dito sa waiting shed, binanggang ilang pang mga sasakyan hanggang sa huminto na yung truck sa bahaging iyon ng kalsada. Dead on the spot ang 38 anyos sa lalaki na naghihintay ng masasakyan sa waiting shed. Ang isa pang nasawi sa di kalayuan ay hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Isinugod naman sa ospital ang 49 anyos sa lalaki na nakaangkas sa motorsiklo pero idineklarang dead on arrival. Gasping na siya, unconscious. So mayroon siyang sugat sa likod ng ulo and namamaga na rin. So mayroon siyang ibang gasgas, avulsion sa kaliwang sigo. Ayon sa pamangkin ng biktima, nagkausap pa raw sila kahapon ng kanyang tito at nagsabi pa ito na pupunta sa San Mateo, Rizal. Sakit para sa akin mawalan ng tiyuhin kasi parehas lang naman kami bumubuhay sa lolo ko, sa pamangking namin. Pero yun nga, sana panagutan na lang ng driver at yung company ng driver yung nangyari sa tito ko. 7 ang naitalang nasugatan sa aksidente, kabilang na ang 37 anyos sa motorcycle taxi rider na nagtamo ng mga sugat sa tuhod, kamay at mukha. Napansin ko yung trailer truck na gumugulong na yung van niya pababa. So inano ko pa po siyang umiwas pero hindi na ako nakaiwas. Kasi medyo maraming baton tumama sa akin. Yun po yung nag-cause ng pagkasemplang ko. May mga sugatan din sa mga sakay ng kotse na yuping-yupi ang likurang bahagi. Sobrang bilis, hindi ko na napansin sa salamin ko eh. Hindi ko alam kung ano yung nakatumbok sa amin, kung yung mismong ulo ng truck o yung container van. Nasa kusudiya na ng QCPD Traffic Sector 5 ang 38 anyos sa truck driver. Initial investigation po natin, itong truck po na to, nawalan daw siya ng control. Tapos tumama siya sa isang kotse, tumama sa poste. Yung karga niya na container ay nahulog, then napunta po siya sa kabilang side ng kalsada. Ayon sa truck driver, galing silang Maynila at magde-deliver sa Marikina. Bigla na lang daw niyang naramdaman na nagkakaproblema ng preno ng truck. Palusungo kami sir sa stoplight, palusungo. Bigla akong humina yung preno. Hanggang sa wala na, hindi ko na makontrol, dire-diretso na ako. Kaya no choice ako, kaya yung manibela, kasi sa nahulumi ko. Pasensya na, hindi ko talaga gusto naman mangyari yung gano'n. Dahil aksidente nga ako talaga. Maharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to properties. Samantala, Igan, pasado alas 4 ng madaling araw kanina nang tuluyan na matanggal yung mga sasakyan na nasangkot dito sa aksidente. At ang nakita ko na lamang na natitira dito ay yung container van pero naigilid na rin po yan. Sa daloy ng trapiko naman ay maluwag yung both sides at both lanes nitong Batasan San Mateo Road ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, hindi ba dumadaan sa maintenance check ang truck bago bumiyahe? Igan, tanong natin yan mismo dun sa truck driver, dun sa panayam natin sa kanya. Sinasabi nga niya, bago sila umalis sa port area sa Maynila, ay na-check pa niya yung preno ng truck. At nakabiyahe pa nga siya sa Commonwealth Avenue. Pagdating lamang dito sa pababang bahagi nitong kalsada, doon daw nagkaproblema yung preno ng truck. Igan.
Kamusta naman yung mga nasugatan? Nasa ospital ba sila o nakalabas na? Kanina, Igan, bago tayo umalis doon sa QCPD Traffic Sector 5 ay 3 pa doon sa mga nasugatang biktima yung nananatili sa ospital, habang yung 4 ay nakalabas na at nagbibigay na ng salaysay ngayon sa pulisya. Igan. Maraming salamat, James Agustin.